Christmas. Frohe Weihnachten. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng Pasko, kaibigan? Para sa karamihan, ito ay panahon ng pagbibigayan, pagdadamayan, pagpapatawad, at higit sa lahat, ang Pasko ay pag-ibig. Tama nga naman, wala nang hihigit pa sa kadakilaan ng Pasko. Ngunit para kanino nga ba talaga ang Pasko? Para nga ba sa lahat? Sabi nga nila, life is so unfair. Paano kung ikaw ay isang sundalo at nasa pusod ng digmaan? Malayo sa pamilya, walang katiyakan kung makakauwi pa ng buhay. Mapipigilan mo kaya ang pagdating ng Pasko? At ilaan ang sandaling ito kapag nandyan na sila? Sa palagay ko, hindi. Walang sino man ang makakapigil sa pagsapit ng Pasko, saan ka man naroroon. Pero, ang hiwaga ng Pasko ay mas walang nakakaalam. Pamilyar ka ba sa Christmas truce na nangyari noong unang digmaang pandaigdig? Kung hindi pa, halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong namuhay sa gitna ng digmaan, ngunit hindi nagpasupil sa kalupitan ng mundo at sa halip ay tuluyang nagpasakop sa kadakilaan ng Pasko. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Digmaan. Panahon ng paghihirap at pagtitiis. Marami ang nagbuwis ng buhay. Ayon sa kasaysayan, ang unang digmaang pandaigdig ang pinakamalalang trahedyang naganap sa modernong panahon. Milyon-milyon ang nasawi at milyon-milyon din ang naulila. Buwan ng Disyembre, taong 1914, matindi ang bakbakan sa pagitan ng hukbong Aleman laban sa hukbo ng mga Briton. Walang humpay ang labanan, araw at gabi. Walang gustong magpatalo. Sa ganitong sitwasyon, sinong mag-aakalang maaaring maganap ang isang himala o maaari nating sabihing isa sa mga hiwaga ng Pasko? Sa haba ng panahon ng pakikipagdigmaan, tila ba walang nakikitang palatandaan na matatapos pa ito? Mga sundalo sila at instrumento lang ng digmaan. Pero sa kabila nito, mga tao pa rin naman sila. May puso, nangungulila, at naghahangad ng kapayapaan. Na ang tanging humahadlang lang ay ang pagkakasalungat ng kani-kanilang mga ipinaglalaban at paniniwala. Sa patuloy ng labanan ng magkabilang panig, inabot na sila ng Pasko sa kanilang mga hanay. December 24, 1914. Maghahating gabi na noon, nang biglang magkaroon ng katahimikan. Tila ba nagkakaisa ang kanilang mga puso at nagsasabing, "Pahinga ka muna kapatid, panahon ng pag-ibig ngayon." Nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa lalim ng gabi, at ang lahat ay nakikiramdam. Pagsapit ng umaga, December 25, araw ng Pasko, pansamantalang ibinaba ng mga Aleman ang kanilang mga armas at nag-awitan sila ng mga kantang pamasko. Naglagay din sila ng mga dekorasyon sa kanilang hanay at pinalibutan nila ito ng mga kandila at mga Christmas tree na gawa sa sanga ng kahoy. Nagkamayan sila at binati ang bawat isa ng Merry Christmas. Nang marinig sa hanay ng mga Briton ang pagkanta ng mga Aleman, sinabayan nila ito ng mga awitin ding pamasko sa kanila namang bersyon. At sa halip na mga putok ang pakawalan, sinigawan nila ng Merry Christmas ang kabilang panig. At ganoon din naman ang kanilang natanggap bilang ganti. Sa pagpapatuloy ng mga sandaling iyon,
Isang batang sundalong Briton ang naglakas loob na lumabas sa kanyang pinagtataguan at sinimulang maglakad patungo sa hanay ng mga kalaban. Hindi baril ang bitbit niya, kundi isang alay. Alay na nagpapahiwatig ng tunay na diwa ng Pasko. Sa kanyang paglapit, natanaw siya ng isang opisyal na Aleman at nang makitang hindi panganib kundi kapayapaan ang bitbit niya, hindi na siya nag-atubiling salubungan nito ng bukas palad. Nagtagpo sila sa No Man's Land o yung lugar kung saan nagaganap ang mga madudugong labanan nila sa buong panahon ng digmaan. Gitnang bahagi ito ng kanilang mga puwersa at ang dating lugar na pinagdadanakan ng mga dugo ay naging lugar ng kapayapaan. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. At sa isang iglap, naghari ang pag-ibig sa kanilang mga puso. Mula sa simpleng biskwit hanggang sa jacket na panlamig, nagpalitan sila ng mga handog bilang magkakaibigan. Nandyan din ang tabako, sombrero, tsokolate, at maging hibla ng kanilang buhok ay ginugupit nila upang may maibigay lang bilang alaala. Naglaro din sila ng football, Briton kontra Aleman. Panibagong bakbakan to, ngunit sa ibang pamamaraan. Buong araw silang nagdiwang at nag-inuman, nagkwentuhan at nagkumustahan. Maging ang mga bangkay sa kanilang mga hukbo ay sama-sama nilang inilibing at inalaya ng dasal, tanda ng pagpupugay sa bawat isa. Ano pa nga bang mahihiling mo ng mga sandaling iyon? Kung pwede nga lang, huwag nang tumakbo ang oras nang hindi na matapos pa. Sa kabuuan, mahigit sa 100,000 mga sundalo ng Briton at Alemanya ang lumahok sa pangyayaring ito, bukod pa sa mga nasawi nilang kasamahan. Tunay ngang wala nang hihigit pa sa mga sandaling iyon na tila ba nagsibabaan ang mga anghel ng kapayapaan upang pagbuklorin sila. Pag-ibig sa kaaway sa gitna ng digmaan. Ano pa nga ba ang hindi magagawa ng Pasko? Samantalang pagkatapos nito, isang batang sundalong Brito naman ang sumulat sa kanyang ina at ito ang nilalaman. Inay, maligayang Pasko. Kumusta na po kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po, heto nananatili sa aming posisyon. Bukod sa maputik na aming kinaroroonan, wala pong ibang makikita kundi ang malamig na paligid. Kape at sigarilyo lang po ang panlaban namin dito. Siya nga pala, inay. Ang tabako sa sigarilyo ko, hindi ko ito napulot sa nakubkob na kuta ng aming mga kalaban o kinuha sa isang patay na sundalo. Totoo po, inay. Isang buhay na sundalong Aleman ang nagbigay sa akin ito. Nakakatawa, di ba? Pero yun po ang totoo. Nagkaroon kami ng Christmas truce dito at sama-sama kaming nagdiwang ng Pasko, kapiling ang aming mga kaaway. Malapit na po akong umuwi, inay. Nagkasundo sila na walang magpapaputok hanggang sa lumipas ang Pasko. Ngunit nang malaman ng mga general ang nangyari, ikinagalit nila ito at binanta ang mabigat na parusa ang naghihintay sa sino mang makikipag-usap muli o sa sino mang gagawa ng anumang uri ng komunikasyon sa mga kalaban. Dahil ayon naman sa kanila, isa itong gawaing pagtatraidor. Kaya't hindi na ito naulit pang muli ng mga sumunod na taon. Pero ganun pa man, lumaganap na ang pangyayaring iyon sa buong lugar at sino nga ba naman ang may gusto na magulong pamumuhay? Hindi nga nagtagal, natapos na ang digmaan at ang nangyaring Christmas truce ay patuloy na aalalahanin sa habang panahon. Patunay lang ito na walang hindi magagawa ang pag-ibig. Walang kaaway, walang kaguluhan, at walang pamilyang mauulila.
Ikaw kaibigan, mabigat pa rin ba sa loob mo na kausapin ang mga taong nagkasala sa iyo? Nagtatampo ka pa rin ba sa mga magulang mong wala nang ginawa kundi pagsabihan ka? Kailan mo pa sila kikibuin? Kapag nagpantay na ang kanilang mga paa? Maikli lang ang buhay. At ngayon na ang tamang pagkakataon para yakapin mo ang mga taong nagkasala sa iyo at nakagawa ng hindi maganda. Handugan mo sila ng pag-ibig ngayong panahon ng Kapaskuhan at siguradong aalalahanin ka nila hanggang sa wakas ng panahon. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maligayang Pasko sa iyo, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!